Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang kwento ni Anggo, ang manobo na naging bato. Isinulat ni H. Otler Beyer, isinalin sa Filipino ni Maribeth P. Loresco. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang kwento ni Anggo, ang manobo na naging bato. Sinalin ni Ginoong H. Otler Beyer, isinalin sa Filipino ni Maribeth P. Loresco. Naninirahan sa itaas ng kabundukan si Anggo, kasama ang kanyang buong pamilya. Isang araw, nagtungo siya sa kagubatan kasama ang kanyang mga aso upang maglibang. Pinalad siyang makahuli ng napakalaking baboy ramo, ngunit nabali ang kanyang sibat ng dahil dito. Nang makarating na sa sapa, naupo siya sa isang bato at sinimulang ayusin ang nasirang kagamitan. Nagambala siya ng kokak ng mga palaka. Ginaya niya ang pagkokak ng mga ito at matapang na sinabing mas mainam kung manahimik na ang mga ito at tulungan na lang siyang ayusin ang kanyang sibat. Lalakad na siyang muli nang mapansin niyang maraming maliliit na bato ang sumusunod sa kanya. Agad niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Nang muli siyang lumingon ay nakita niyang may malalaking bato ang sumusunod sa kanya. Inuhat niya ang kanyang aso at nagsimula ng tumakbo, ngunit patuloy pa rin ang paghabol sa kanya ng mga bato na patuloy na nadaragdagan ng higit pang malalaking bato. Karating na siya sa taniman niya ng kamote. Sa pagod ay bumagal na ang kanyang pagtakbo, dahilan upang maabutan siya ng mga bato. Ang isa ay dumikit na sa kanyang daliri. Hindi na niya kayang tumakbo pa kaya tinawag niya ang kanyang asawa. Kasama ang kanilang mga anak ay humanap ang kanyang asawa ng mahiwagang dayap at agad na ipinalibot sa kanya ngunit walang nangyari. Unti-unti nang nagiging bato ang mga paa ni Anggo. Hindi rin nakaligtas sa galit ni Anita ng asawa ni Anggo at ang kanilang mga anak. Kinabukasan ay bato na sila hanggang tuhod at sa sumunod pang mga araw ay umabot na ito sa kanilang baywang, dibdib at ulo. Tuluyan na silang naging bato. Hanggang ngayon ay makikita pa rin sa tuktok ng binaoy si Anggo at ang kanyang pamilya na naging bato. Ang kwento ni Anggo, ang manobo na naging bato. Isinulat ni H. Otler Beyer, isinalin sa Filipino ni Maribeth P. Loresco. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!